Dear listener, maraming pangyayari ang dumarating sa buhay natin na hindi natin inaasahan. At minsan sa mga pagkakataong iyon ay mas lalo natin nakikilala ang ating mga sarili at ang mga taong nakapaligid sa atin. Magandang hapon sa inyo, dear Radyo Salaysay at sa lahat ng listener. Ako si Lian, 19 years old, isang estudyanteng may mataas na pangarap. At ngayon, ikukwento ko ang aking karanasan noong panahon ng aking laban para sa deadline. Buwan ng Marso noon, huling kwarte ng klase, panahon ng final exams, thesis defense at mga proyektong tila walang katapusan. Kami noon ay Grade 12 STEM Section A, isang grupo para sa final research project. Uy guys, reminder lang 1 week na lang ang deadline ng research project natin. Sabi ni Sir Marvin, dapat may pasa by Friday. Group 1 tayo, so tayong unang magpe-present. Ay guys, I made a Trello board. Then may mga task doon. Pili na lang kayo ng inyo Ayoko kasi na may bara-bara trabaho Gusto ko yung may quality. Trello agad? Wala, grabe. Parang thesis na agad Pwede bang intro lang muna gagawin natin? Uy, Jomar, huwag ka nga. As project na natin to, kaya dapat effort tayo kahit konti. Tsaka, thesis yun, hindi thesis. Hi guys, I can take the methodology part. Familiar na kasi ako doon Pwede rin pala ako sa analysis if needed. Next, Lian, ikaw na bahala dun Reliable ka talaga, as always. Pwede akong gumawa ng graph sa Excel kung kailangan. Noted, Enzo. Okay na yan. Basta sundin niyo yung timeline sa board. Okay, good morning class. Good morning, Sir Marvin. Okay, reminder lang Research project is your ticket to graduation. Pag sumablay kayo dyan, may chance na hindi kayo makakalakad sa stage. Nagkakaintindihan ba? Tila dumagundong ang salitang hindi makalakad sa stage. Dear listener, para sa akin, ang salitang iyon ay parang pader. Isa na namang expectation na kailangan lampasan. Halo-halong pakiramdam ang aking naramdaman sa oras na yun, dear listener. Pangamba, takot at pagkalungkot sa oras na yun. Ma! Dito na po ako. Okay lang. Kaya pa. Konti na lang naman to, matatapos na din. Lian, pa-check ako ng table Parang may hindi tugma kasi sa data Lian, pakiayos din yung APA citation. Parang may mali raw, sabi ni Trina Salamat. Lian, pwede ikaw na rin bahala sa abstract. Kasi medyo sabog na kasi utak ko ngayon Ako ulit. Kakain ka na ba? Mamaya na po, ma. May kailangan lang tapusin. Pagod na ako. Pero hindi naman pwedeng tumigil ako. Kailangan matapos ko to. Kailangan din maayos. Kailangan matibay ako. Tumatawag na naman sila. Ako lang ba talaga gumagalaw? Asan na yung iba? Sa Enzo. Pakisabi mag-join na sila sa Google Meet Gabi na, meeting pa rin ba?
Nag-gymit tayo para matapos natin yung mga kulang natin. So, eto na lang yung mga kulang natin. Conclusion, final layout, tsaka yung voice over sa infographics. Lian, kaya pa ba? Ako ulit? Kung okay lang. Sanay ka naman eh. Para isang bagsakan na lang. Sanay? O nasanay kayong lahat na ako lagi? Uy, chill lang kayo. Don't take it the wrong way, okay? Guys, sa totoo lang, pagod na ako. Like, lahat kayo laging may time mag-request para gawin ito, gawin yan. Pero wala man na nagtatanong kung okay pa ba ako. Like, marami rin naman kasi akong tungkulin, hindi lang naman dito sa school. Marami rin gawain sa bahay. Hindi ako marunong manumbat na magsalita dahil yun ang binili ko. Dahil gusto ko lang naman mapagana lahat ng bagay. Pero kasi, I felt confused kung ako lang ba talaga lagi gumagawa. Like team tayo, dapat nagtutulungan tayo. Pinagbigyan ko na nga kayo ng nakarang gawain dahil gusto ko lang naman tumulong para makapagpasa na tayo, para pumasa. Pero kasi, hindi ko na kaya talaga. Ayusin natin to. Hindi yung ikaw lang dapat yung gumawa. Oo nga, hindi ko napansin na halos ikaw na yung nagkakarga ng buong project. Na-pressure lang din kami sa tambak na gawain sa iba't ibang subject. Pero hayaan mo, aayusin natin to lahat. Magtutulungan tayo hanggat matapos to. I'm so sorry. Sa pagkakataong iyon ay hindi ko na napigilan ang aking sarili sa bagay ng nararamdaman ko. Dear listener, hindi ko ibig na manumbat pero sabi nga nila, minsan kailangan mailabas ang loob mo at kailangan mo ring mahirapan, masaktan bago maging maayos ang lahat. Okay, let's start. Group 1, proceed with your research presentation. For our research, we surveyed 300 senior high students and analyze the link between academic stress and sleep habits. Using quantitative methods and regression analysis, We found that students sleeping less than 5 hours had 40% higher stress. Our conclusions: grades matters, but mental health matters more. Natapos man ang presentation, ngunit sa likod ng graphs at analysis, may kwento ng pagod, pag-unawa at pagkakaibigan. Lian, sorry kung di mo kami kinausap ng gabi na yun, baka... Okay lang, Pina. Minsan talaga kasi kailangan ko rin marinig yung sarili ko eh. Guys, good news! Pasado tayo! Di nga! Yes boy, pasado tayo boy! Di nga. Salamat sa tulong ng bawat isa sa atin, guys, ha? Congrats din, worth it naman eh. Hey guys, next simulin. Mag-isa ka! After all, dear listeners, napagtanto ko na masarap palang marinig ang sarili at mas lalong masarap kapag may ibang nakikinig at nakakaintindi sa'yo. Sa bawat deadline, may stress, pero sa likod ng pagod, may mga kaibigang natutong makinig. Dear listener, maraming salamat po sa pakikinig sa Radyo Salaysay na pinamagatang Project Deadline. Isang kwento ng pressure, pagkakaibigan at pagpili sa sarili. Maraming salamat.